Tulay. Magang. Halika, Luli. Hinimin natin yung mama. Ang nahirap-hirap siyang tumawid sa sapa eh. Huwag nga, tara, bali. Luli. Tama nga na, tutulungan na lang po namin kayo. Tulong, kaya ka mag-isa to. Sige na. Magliliw na kayo dyan, nakakabala kayo. Sige na. Mga bata, mabuti bang pumarito lang kayo? Po, Luli. Bilis. Siya nga pala si Mang Teodoro Asilio, ang hepe ng mga pulis dito. Tonyang naman ang pangalan ko. Ako nga pala si Nori, siya si Yana. Magandang umaga po, Mang Teodoro Asilio. Mga bata, Dodo na lang ang itawag niyo sa akin. Halika, maupo kayo. Maraming salamat po, Mang Dodo. Bakit po sungit-sungit ng mamang yun? Si Andres. Pabayaan niyo na lang siya. Gusto niya magtrabaho mag-isa. Ayaw niyang tumulong sa kapwa-tao niya. Ayaw rin niya magpatulong. Kaya po pala ilan lang sila nagtatrabaho dun sa tulay. At alam niyo, sariling pera ni Mang Dodong ginagastos dyan. Ewan ko ba sa ating mga kababayan? Sila rin naman ang makikinabang sa tulay na yan. Ayaw pa nila makitulong at makisama. At ang gobyerno ayaw din tumulong. Ronyo, saan mo ba magpupulot yung mga pinagsasabi mo, ha? Totoo naman ho, Itay eh. Wala akong gustong tumulong sa ating mga magsasaka. Hayaan mo, Tonyo. Kung ayaw nilang tumulong, ako ang tutulong sa ating mga kababayan. Sandali lang. Isa sa mga pasasalamatan natin ngayong gabi sa isang magandang ani ay ang ating hepe, si Dodo. Ay nabigyan niya ng kapirasong lupa. Si Tekla ay napahiram niya ng punla. Sina Temyong ay nabigyan ng abono at araro. Kalabaw, araro, abono, saka punla ang ibinigay niya sa mga taga-dulong sapa. Kaya ngayong gabi, ginagawa ko itong piging na to para sa kanya. Bigyan natin siya ng masaganang musika, musika. Tawa na, tayo na. Yatang may salo-salo kayo rito. Sige, pagpatuloy ninyo. Ako'y pumarito lamang para mangolekta. Kapatas, eto si Jose. Magkano ang utang nito? 20 taon ng kalabaw, katumbaso ng 5 sakong palay. 5 sakong palay? Opo. Isakay mo na ngayon sa truck. Doon ka rin, wala na tayong katulong para isakay itong 5 pirasong sakong palay. Pakiusapan mo sila na tulungan kanila. Sige, sakay na yung 5 sako na yan. Kaibigan, pwede mo bang tulungan kami para isakay sa truck ito? Bakit kayo nagkautang, Tonyo? Di ba may sarili na kayong lupa? Oo nga, may sarili na nga kaming lupa na bigay ni Mang Dodo. Pero kahit may lupa ka, wala naman kaming kalabaw para mag-araro eh. Sabihin na natin na-araro ang lupa. Wala naman kami ngayong punla para itanim. O kapatas, si Andres, magkano rin ba ang utang sa atin? 4 na sakong bigas ho, katumbaso ng kabayaran ng 12 sako. Mabuti pa siguro at puntahan mo muna siya. Ha? Ang daya naman, 4 lang ang inutang, 12 sako na ang bayad.
Bakit kayo pumapayag? Di ba parang mali yun? Eh, ang sabi naman ng tatay ko, buti nga raw, pinapautang pa kami. Halos wala nang natira. Saan kayo kukuha ng kakainin ninyo? Isang pa, utang na naman. Eh, ba't ako sinisingil ng 12 sako? 4. Napakalaki naman ho yata ng interest na pinatong yun sa inuutang ko. Kapatas, ano ba ang problema dito? Karon, ayaw magbayad eh. Hepe, dakpin mo ang tao na ito. Isa siyang taong walang utang na loob. At pinag-uutusan kita ngayon din na hulihin mo siya. Dahil siya ayaw magbayad ng utang sa akin. Magbabayad naman ako eh. Magbabayad ako pero sa makatwirang halaga lang. Huwag naman sana yung sa kunting inuutang namin sa inyo eh halos ubusin nyo na lahat ng pinagpagura namin. Don Carion, payag naman pala magbayad si Andres. Kaya hindi ko siya maaaring hulihin. Kung gusto niyo, magsampa na lamang kayo ng demanda laban sa kanya. Todo, huwag mong kalimutan na tungkulin mong protektahan kaming mga may-ari ng lupa. At ito, isa pa, kung hindi dahil sa amin, lalong maghihirap itong mga klaseng tao na ito. Alam niyo, kung minsan iniisip ko, dahil yata sa mga katulad ninyo, kaya lalong naghihirap ang mga magsasaka. Asedillo, eto, tandaan mo, yan sinabi mo yan, makakarating yan kay Mayor. Iparating nyo. Kapatas, tayo na. Bastos! Kanya ba ang bulina sa hepe ng pulisya? Ako ang naglagay sa'yo sa pwesto mo yan. Ako rin ang magtatanggal sa'yo. Claudio, gusto na pagka-hepe mo. Asedillo! Sa wakas, hindi ka na rin pulis. Dahil ang nagtaas siya ng paa, inalis na siya sa tungkulin niya. Hindi lang ganun yun, Molly. Ito ba? O sige, Mayor. Talagang maaasahan ka talaga. Walang problema. Basta ikaw. Maraming salamat ulit. Sige, Anyero. Asedillo. Asedillo. Unahan mo naman ako. Alam ko, ang pagkakatanggal ko sa serbisyo ay hindi dahil sa pagtataas ko ng paa. Yun ay dahil na pag-utusan ka ni Don Carion, hindi ba? Sunod-sunod na pala ang mayor sa Don Carion na yan. Sino ba yung Don Carion na yan? Si Don Carion, siya yung pinakamayaman dito sa lugar na to. May malaki siyang pag-aari ng lupa. At saka siyang tigapagpautang dito. Asedillo, malaki ang utang na loob ko kay Don Carion. Siya ang pumasok sa aking eleksyon. Asedillo, humingi ka ng paumahin kay Don Carion. Jack, mabiling head ka ulit. Para ano ba? Para sumunod din ako sa mga utos ng mga taong nag-aapi sa mga kapwa ko magsasaka. Kung wala kang prinsipyo, Mayor, meron ako. Mayroon. Molly, medyo mali ang palagay natin, ano? Ibang klase pa ng pulis si Mang Dodo. Kahit nawalan ng trabaho, kakampi pa rin sa mga kababayan natin magsasaka. Alam mo, yung akala natin lagong masaya at saka madali ang mga buhay ng mga magsasaka. Yung pala kabaligtaran. Oo nga. Uy, naman tayo, tara, bilis na. Sinasabi sa kutusang ito, ikaw, Ginoong Andres de la Cruz, sa dahil lang hindi ka nakababayad ng iyong utang at dahil na rin sa lupang iyong sinasaka ang pag-aari ni Don Pilimon Carion, binigyan kami ng kapangyarihan para samsamin lahat ng iyong ani at palisin ka sa lupang ito. Sandali lang! Subahan yan! Hindi ka na pulis, kaya wala ka ng karapatang makialam dito. Magkakamatayan muna tayo. Tres, ano ka ba? Matatalo tayo kapag nakipagbanggaan tayo sa kanila ngayon.
At totoong hindi mo lupa ang sinasaka mo. Pero anong gagawin ko? Saan ako titira nito? Sa amin. Ililipat natin ang bahay mo sa amin. Doon ka titira. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Dodor. Nabuhay akong mag-isa, namamatay akong mag-isa. Yan naman ang hirap sa atin eh. Habang ang mayor, sila Don Carrion at ang mga kabataan nila at ang mga pulis ay nagkakaisa. Tayo naman ay inaapi na dinuyurakan. Magkakabuklod pa rin tayo. Ano? Sasama ka ba? Ang lahat ng pinaghirapang ito, mapupunta lang lahat kay Don Carrion. Oo nga, Tonyo. Kahit marami nang naitulong si Mang Dodo, naghihirap pa rin ang mga kababae natin magsasaka. Ngayon kasi sa amin, down sa utang. Kaya lahat ng yan, pagdating ng anihan, pababayad lang lahat yan sa utang. Dapat kasi may sarili ng lupa mga magsasaka para wala na silang upang babayaran sa lupang sinasaka nila. At saka yung interest sa utang, dapat siguro hindi ganong itaas yun katulad ng ginagawa ni Don Carrion. Oo nga. Tsaka yung gobyerno natin, di ba dapat tumulong din? Eh paano nga mangyayari yun? Ewan natin. Uy, iniwan na tayo naman, Dodo. Halika na. Mga kasama, makinig kayo sa akin. Kailangan maiparating natin sa gobyerno ang ating mga paghihirap at ang mga mungkahi nating solusyon. Sino makikinig sa atin? Mga hamak na tao lamang tayo. Jose, tayo ang mga magsasaka lumilikha na kinakain ng mga tao. Bakit hindi sila makikinig sa atin? Kapag tayo ay nagkaisa at sinabi natin ayaw na natin magtanim dahil abing-abi na tayo, Paraos na naman ang isang anihan at panahon na naman upang magbayad kayo ng utang ninyo. Teka, hindi! Magbabayad kami kung makatuwiran ng paniningil ninyo, ang interes ninyo. Saan di kami papayag sa mga ginagawa niyo, Don Carrion? Oo nga naman. tayo ang nagtanim. Tayo ang nagbayo at nagsaing. Ngunit sino kumain? Sino nakinabang sa pudlang ating pinaghirapan? Dodo, may mga ng balita yata basahin. Mga kasama, makinig kayo lahat. Ipinagbabawal na ang labis na pautang at interes sa utang.
Mabuhay si Pangulong Quezon! Mabuhay ang magsasaka! Buhay mga anak tawis! Mabuhay si Dodo! Mabuhay ang mga magsasaka!